umani siya ng batikos mula sa mga netizen na bakit daw siya nag-e-endorse ng ganun. Eh, ang dami niyang tagahanga na mga bata. Ako as a manager. Eh, baka sabi naman, te, mukha kang pera. Total, open naman pala ang communication ni Miss Ai at saka ni Sian Gasa. Oh. Ba't di na lang nila entertain yung thought na, maging sila? Ha? Tsaka hindi na issue sa mga fans. Yung mga retokado yung iba sa kanila. Grabe ka naman, Jex. Eh naman pala, te, uso na yung pagpapakatotoo. Oh. Eh, ba't di pa umamin yung mga aktor na pinagdududahan na ano sila, na alam niyo, yung gano'n. Wag, kasi ba't mo sila papaaminin ko? Grabe ang pelikulang Uninvited. Mediacon pa lang ay ginastusan na. Sinumpa ko talaga ng ABS, honestly. Sinumpa mo Sinumpa ko ABS? talaga. Kasi ang sakit eh. Dominic at Sue Ramirez. Kayo na pala. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-update. Ito po ang inyong mga link. Ito po si Mamaloy! At ito naman po si Papa O. Yes, ano pa nga ba? Ang lagi ninyong inihirit sa amin. Ay! I-chika mo na, dali. La 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 la, ichichika na namin dali. Parang ko yung second voice ngayon. Yes, oo. Pauselya ang lola mo. Oo, nag-concert kasi kami sa Quizmosa. Yes! At least, Taray. no? Kahit konti, meron pa akong nalalabi for showbiz update. Diba? Naintindihan niyo naman ako. Oo. Kasi kami makakasagot kayo, hindi ba? O, ito na, syempre. Kung wala man akong tinig, maraming tinig ang mga balita. Oo. Yes. Ito na nga, pag-uusapan natin, Loy. Oo. Alam mo, sari-saring kuro-kuro, iba-iba yung kuro-kuro. Tungkol dito sa pag-endorse ni Nadine Lustre ng isang online casino. Oo. Kung saan talagang umani siya ng batikos mula sa mga netizen na bakit daw siya nag-e-endorse ng ganun. Eh, ang dami niyang tagahanga na mga bata. Ay, oo nga, Nay, kasi nga, di ba, very wholesome yung image kasi ni Nadine Lustre. Oh. So, yung ibang mga fans niya, eh, nagtataka ko bakit nga, syempre, online gambling yun, di ba? Oh. So, ang pakiwari nila, appropriate ba for their idol na mag-endorse ng ganong klase na serbisyo o produkto? Di yun, Mamaloy. Ano? Di kaya siya nabash kasi yung mga backup dancers ng mga bata. Tsaka yung video kasi parang pambata. Siguro isa yon sa mga binabash kay Nadine. Pero sa totoo lang, unang-una, si Nadine talagang binabash kasi nga nag-endorse siya ng online casino. Ang nakakaloka, bakit niya binabash si Nadine? So, okay lang na mag-endorse din si Piolo Pascual, si Ivana Alawi, si Alden Richards, si Maine Mendoza. So, okay lang yun kasi yung mga walang fans na bata. Marami rin naman silang fans na bata, hindi ba? Kaya nagkataon lang na si Nadine ang napuruhan ngayon. Oo. Eh kasi nga, very raw yung endorsement ni Nadine muna. Nagganon lang siya ng cellphone. Hindi katulad ng TV ad or digital ad yung lumabas. Oo, kaya doon siya tinira. At saka di ba na yung online casino, may age limit yan, 18 years old and above. So, kahit na napanood ng bata, hindi naman sila talaga makapaglaro doon. Correct. Pero na lang kung matigas talaga ulo ng bata. Pero hindi naman natin kinakampihan si Nadine dito. No? Ako as a manager, kunwari meron akong alaga na nasa legal age naman na, alam mo yun, mga 20 plus na, ganyan. At hindi naman na teenager, edi go. Kung maganda naman ang presyo ng endorsement, edi go. Eh baka sabi naman, te, mukha kang pera. Oo. Tapos sa usapan. Diba? Hindi, seriously speaking, kung kinukuha yung alaga ko, eh syempre ipapadagdag ko doon
kung gagawa tayo ng TVC or ng digital ad ng alaga ko, lagay natin doon, parang be responsible in gaming. Diba? Kahit nga ako nag-promote din ako niyan Pero ang yung sobra nyo lang na pera. Yung feeling nyo malilibang kayo dun sa sobra nyong pera. Hindi yung pambili nyo na lang ng bigas ipakikipagsapalaran nyo pa. Diba? So dapat, yung alam mo yan, diba? Too much in excess is bad. Ika nga. So kahit naman sobra kang bait, bad din yun. Sobra kang buti, bad din yun. Oo. Sorry, mabubuisit kapag hindi nasuklian. Ganon, di ba? So, ito naman, be responsible lang. Di ba? Kung Makati talaga kamay mo, pwede, yung barya mo lang ang dyan, iitaya. Mas maganda, wag na lang at all. Huwag ka nang sumapak. Kahit papiso yan, pag alam mong may sakit kang, pwede kang ma-addict, huwag mo nang subukan. Oo, pero kung responsable ka naman sa lahat ng bagay, whether sa pag-inom ng alak, sa pagsusugal, di ba? Kung responsable ka at alam mo kung hanggang kailan lang, yung hanggang tikim ka lang, tao ka lang naman, hindi ba? Pero, mas maganda pa rin, kung alam nating masama, huwag na nating subukan. Wala ba tayong batas na yung katulad dun sa mga sigarilyo, yung nakalagay, di ba, may warning, gano'n. Ito yung pwedeng mangyari sa'yo. Yung mga, kumbaga pag may mga advertisements din, di ba, minsan nakalagay din yun. Sana pag meron din mga ibang mga produkto na pwedeng mahumaling yung marami, meron na din gano'n na parang, precaution sa simula ng ad, Correct. Dapat nga gano'n merong Anyway, iba-iba naman ang opinion ng mga tao. Pero, siyempre, ako mismo hindi naman ako nagsusugal. Oo, kasi sabi ko sa family ko, walang magsusugal kasi walang papasok na pera. So, behave na ang lola. Naku-behave ng lola sa pagpopromote. Paano ka ba ikaw, Nay, pagpopromotin ka ng any online app na gambling? Ipopromote mo ba? Not at this point. Tama na yung nakaraan. Oo. Diba? Ganun talaga. Ngayon, kung mag-host lang naman. Siyempre, minsan nagdadalawang isip ka sayang yung trabaho. Ang dami walang trabaho, ikaw inaalok ka. Ganyan. Hindi ka naman nagsusugal, nagtatrabaho ka lang. Kaya lang nga, nagpo-promote ng gambling yung mo. So, iba-iba yung mo, takbo ng isip mo, ano bang susundin mo? Yung kalam ng sikmura mo, o mas magandang okay lang pero may malaksakit ka sa kapwa. So yan ang lagi nating malalimang pag-iisipan. Pero yung kay Nadine, yung nangyari sa kanya, tinas siya. For all we know, naiinggit pa yung ibang mga in-endorse ni Piolo, ni Maine, ni Alden, ni Ivana Alawi. Bakit? Kasi tumunog, umingay lalo. Ano ba to? Bakit ba pinagkakaguluhan ito? Baka nga advantage pa yun dun sa casino app. Diba? Anyway, lilipas din naman yan. Hindi naman yan para ikalugmok, ikabagsak ni Nadine Lustre. Lalo na ngayon, meron siyang uninvited. Yes. Dati napanood natin siya sa deleter. O ngayon naman, meron siyang uninvited. Kung saan mura siya ng mura, pinagmumura niya sa Aga Mulak. Pero ito yung nangyari lang naman sa pelikula na palabas sa Film Fest. Baka maganda na rin yun na prelude na kasi nga at least na mumulat sa mga viewers, lalo sa mga fans niya na matured na yung mga ginagawa niya. Di ba nagmamature siya? Hindi na siya yung teenager. Correct. Na kanilang teen idol dati, di ba? She's a full-grown woman now. Tsaka trabaho yan. Meron ka bang inape? Wala naman, hindi ba? Ngayon, kung idol natin si Nadine at yung ini-endorse na ayaw natin, di huwag nating gamitin. Diba? Huwag nating bilhin. Kung hindi ka agree doon, pero idol mo siya, di idolin mo lang siya sa ginagawa niyang gusto mo. Buti hindi pa siya binabash dun sa pelikula niya na nagmumura siya na nagmumura. Di ba?
ayaw nga nila ng casino at baka yung mura, ayaw din nila. Dami ng ayaw ng mga tao. Kasi kung pwede nilang bumayin yung tao, ibigay yung mga nawawala. Kaya yung sinasabi ng iba, di ba? Ano to? Walang pambayad ng upa ng bahay. Kaya na din, di ba? Grabe, no? Ay, naku. Anyway, basta, nasa atin na yon. Lalo na kung meron tayong karapatang magreklamo, di huwag natin gamitin. Ganun lang kasi. Correct. Huwag nating bilhin. Ganun. Di ba? Pero ayan, siyempre umattend ako ng uninvited media con na ginanap sa Soler QC. Invited ka? Oo, sa uninvited. Ayan. Grabe ang pelikulang Uninvited na official entry ng Mentork Productions sa MMFF. Mediacon pa lang ay ginastusan na. 2 ballroom sa Soler North ang kinuha to accommodate all the official uninvited guests. Mula sa support na sina Ketchup Eusebio, Gio Alvarez, RK Bagatsing, Gabi Padilla, Ron Angeles, Terzo Cruz III, producer na si Brian Diamante, award-winning scriptwriter, production designer, cinematographer at director Dan Villegas. Aba, kabog din ng mga bidang sina Aga Mulak, Nadine Lusret, Miss Vilma Santos. Ito'y hinost ni Kalad Karen at Robbie Domingo. Halos lahat ng bisita ay naka-formal black. Karamihan ay mga influencers ang dumating. Humabol din ng uninvited guest na sina Mark Manicad at Janela Salvador. Ang Mentork ay siya ring producer ng Malyari na pinagbidaan naman ni Piolo Pascual. Kung hindi kami nagkakamali, 1 buong araw lang ang kwento ng uninvited. Kung saan trailer pa lang ay curious na agad ang mga netizen kung bakit pinagmumura ni Nadine si Aga. Ay, ang bongga. Maiba naman tayo. Ayun na nga, di ba? So, nag-post na si Ay de las Alas dahil hindi nga niya ma-PM itong si Sian Gasa. Yung ating kumpare na nag-post na alam niya na may nabuntis si Gerald. Yung asawa ni Ay. Oo, siguro inaalam ni Ay kay Sian kung sino yung nabuntis ni Gerald. Yung mga impormasyon. Oo, yun. Pero, syempre, hindi naman para i-bash natin yung babae, di ba? Or yung magiging anak nila kung sakali man, totoong buntis. Oo. Syempre, siguro curious lang si Ay. Kung sino yung girl, baka nakilala na niya, na-encounter niya na yung girl, di ba? Yun. Pero yung para maghabol si Ay, dun kay Gerald, malabo yun. Pero parang naiba na yung narrative na eh. Kasi di ba kung reason niya for breaking up is yung di na siya masaya, kasi gusto niya magkaanak. Ayun pala, magkakaanak na. Oo nga, kasi kung gusto niya magkaanak, para bigyan ng rason kung bakit siya nang buntis na niya. Ganon, di ba? Total open naman pala ang communication ni Miss Ay at saka ni Sian Gasa. Ba't di na lang nila entertain yung thought na ano? Na ano? Maging sila. Ha? Layo. Wait lang. Layo ni Sian, di naman makapunta rito. Si Sian, kaya nandun sa ibang bansa. Kasi nga, syempre, gusto niya, pagdating niya rito, ay settled na siya sa lahat ng mga problema. Ayan. Si Ay naman, syempre, kailangan niya bumalik-balik ng US. Oo. At saka naglilibang ngayon si Ay sa kasasayaw niya. Yes. Nang apiti-apiti siya. At saka di ba sabi ni Sian Gasa, wag nang magjojowa si Ma'am Ay nung kasing edad niya. Oo. Correct. Diba? So, baka nga malabo, Jen. Oo. Yung mga naiisip mo, minsan ka lang mamilit. Try lang naman. Nakaloka ka. Malay mo, nanonood si Sian dito. Wow! Anyway. Pero sayang din na yan, no? Kasi di ba sabi ni Miss Ay, meron po silang isang embryo. Nga Kaya lang, syempre, kailangan pa nila mag-ipon for that. Kaya hayaan mo na. Alam mo, minsan nakaukit yan sa palad mo or nakatadhanang mangyari. At may mas magandang plano si Lord para sa iyo. Amen. Diba? Ngayon, ang focus ni Ay ang kanyang mga anak. Diba? Ito nakakaaliw naman. Ay, ano naman yan? Oo, yung sagutan ni Josh Cullen
ng SB19 at ni Ami Perez. Nagsagutan sila? Bakit? Ano pinag-awayan? Hindi, kasi si Ami Perez sa Twitter ng Luke Josh Cullen. Yung lola mo pala, pinsan ng mama ko so pamangkin kita. Tama ba? Sumagot si Josh na, tama po, ibig sabihin po ba nun, pwede niyo na ako bigyan ng mana? Ha? Tawa ng tawa si Ami Perez. Mana agad? Mas mayaman ka pa sa akin. Ayun. Akala ko naman nagsagutan, magkaaway. Oo. Kasi cute naman yung sagot ni Josh. Correct. Oo. At saka nakakatuwa, Loy, yung SB19 talagang, in fairness, hindi sila natitinag sa kanilang pwesto. Tapos sumusunod sa kanila, sa boy group yung BGYO. Oo. Kumbaga, mas nagkakaroon sila ng mas malaking mileage sa international scene, no? At saka ang dami mga bansa kung saan nananalo sila ng mga awards, di ba, Nay? Ibig sabihin, ibang mga lahi, na-appreciate din yung talent ng mga Pinoy. Tsaka hindi na issue sa mga fans, yung mga retokado yung iba sa kanila. Grabe ka naman, Jex. Porke ba ang ganda ng gawa siya ni Doc Rhea Trino? Yes! In Beauty and Wellness, dyan sa baba mo. Hindi diba? naman, pero hindi issue. Ha? Ako. Alam mo, oo nga, come to think of it, parang nakagraduate na at hindi na issue nga sa mga fans kung ano yung mga dati nilang itsura. No? Ganun talaga. Di ba? Pag may pera ka, pag gusto mong magpa-enhance, pag gusto mong mag-level up, isa yun sa mga gagawin mo. Magpa-retoke. Lalo na kung may pera ka na, di ba? Gano'n naman pala, te. Ba't di mo ginawa? Ang alin? Magpa-retoke. Sa'yo man galing, di ba? Pag maraming pera. Mag-iipon ako. Mag-iipon ako. Ha? Uy, andyan naman ang Envy Skin Beauty and Wellness Center. Hindi, ang bala ko kasi yung ilong ko palagay ko sa noo. Yung babas na. At least alam na nagpagaw. Ay, nagpadagdag siya. Ng ilong. Dalawang ilong. Diba? Kaya naku. Diba? Nakakatuwa na. Nung araw kasi, alam niya, ito nung araw, nung 1980s, early 90s, secret talaga pag nagparitoke. Yun nga magpalay po pasikreto pa yan. Dinidinay pa nga ng ibang artista. No, walang pinagawa sa akin. Pero 3 ang butas ng ilong. Ano nangyari? Kaya nga, natural. Wala raw pinagawa. I know, ganyan talaga ako kasi yung mom ko, yung dad ko, yung lolo ko kasi, ganyan yung mga artista nung araw. Diyos ko po. Parang nagpaliit ka ng braso. Ay hindi, nag-diet lang ako. Ganun dati. Ngayon, binivideo pa yung mga nagpaparitoke. Tama. No? Sobrang widely accepted naman na yung mga enhancements. At saka kung makaka-boost naman ng self-confidence mo yun, para mas makapag-perform ka ng maayos. At saka yung confident ka, mataas na yung self-esteem mo. Or kaya yung iba, lalo ibang artista, minsan kaya nila ginagawa yun para makakuha ng mga magandang roles, di ba, Nay? Ganun talaga. Naman pala, te, uso na yung pagpapakatotoo. Ba't di pa umamin yung mga aktor na pinagdududahan na sila, na hindi naman retoke yung gano'n na. Oo. Tsaka, brusko silang kumilos. Tayo sa magpapakatotoo, di ba, Mamalo? Ay, Diyos ko naman, yung magpapakatotoo, talagang hindi mo pwedeng i-deny kung nagpagawa ka. Ngayon, yung pagkatao yan, Jex, yung kumbaga, mindset ba? Mindset. Kung hindi pa nila nararamdaman na kailangan nilang umamin, ba't natin sila pipilitin? Ba't natin sila i-out? Correct. Diba? Although marami naman tayo talaga nababalitaan. Ako naman, as a manager, kunwari lang ako may alaga. Ang tingin ng mga fans sa babae, barako. Pero parang nalalambutan ako or parang alam ko kung ano yung totoo. Sasabihin ko sa kanya, i-maintain mo yan. Kasi pag ikaw umamin, hindi mo pagkakakitaan. Kaya pala hindi ka umaamin. Diba? Sample yan, ha? Kaya wag nang lumayo. I have 5 kids.
Yes. I have 5 daughters. Yes. And they are all girls. Yes. Malamang. O hindi nga, ako naman, di ba, as a manager, kunwari, ako makikita ko yung, ang dami naman nating alam talaga na ganyan. Ba't natin sila, wag, kasi ba't mo sila papaaminin kung, aamin ka kung maluwag na sa dibdib mo. Pangalawa, kung settled ka na talaga, hindi mo na kailangan kumita. Kasi di ba, minsan na-judge pa rin sila. Correct. So, yung iba, wag na munang umamin. Lalo na, kung nabebenta pa sila, nabibili pa sila, kumikita pa sila, sa kung ano sila ngayon. Sino ba tayo mga tinutukoy mo? Oo nga. Aba, ikaw nga wala kang tinukoy, ba't ako magtutukoy? Oo, ikilan mo ako, Jex, ha? Kasi may pinaparinggan eh. Ha? Parang may tutumuting kasi. Comment below nga kayo dyan. Oy, grabe kayo. Malapan natin. Pag nahulaan ba namin may premyo, papasok ba kami sa jackpot round? Pwede. Sasali ba kayo sa Quizmosa? Itapos ka na. Ha? Pang Quizmosa yun. Ha? Yan, manood kayo. 2:30 pagkatapos ng Itbulaga at may replay kami ng 11:30 sa TV5. Yun. Ayan, At saka ano nga, Jegs, pag 18 to 50 years old, di ba? Pwedeng sumali. Pwede sumali. Oh. Yes, Ayan, yan. At ito pa nga, Oh. Mamaloy, ang balita ko. Ano yun? Ito. Ito na nga yung nakarating sa akin, Mamaloy. Na, sabi ng aking source ha, ay mag-on na raw si Sue Ramirez at Dominic Roque. Hindi naman katakataka kung totoo man ha, na sila mag-on na. Dahil una, para alam mo yun, mag-kiss na kayo sa labi. Siyempre, something is, alam mo yun, happening. Naku, something is happening. Anyway, sabi lang na aking source ay mag-on na raw ang dalawa. At hindi lang niya sure kung gaano na sila katagal. Basta yun ang ipinarating sa atin. So, mas maganda na marinig natin mula kina Dominic at Sue kung gaano ito katotoo. Dahil kung totoo man ito, wala naman silang inagrabyado, wala naman silang tinapakan o ginawa nilang isa't isa bilang rebound. Si Sue naman ay ilang buwan nang hiwalay kay Javi Benitez at si Dominic naman at si Bea ay civil or magkaibigan sila ni Bea. Dahil kung natatandaan natin, nakita itong dalawa, si Dominic at si Bea sa birthday ng anak ng may-ari ng Nice Print na si Charis Timio. Oo, doon dahil nagkahuntang saglit pero naghiwalay din ng landas. Nagbeso lang tapos chika ng konti tapos ay nag-split na. So mga 10 minutes lang tumagal doon si Bea. Oo. So at least na natili silang magkaibigan. Ngayon itong kay Sue at kay Dominic, ayan ang ating alamin kung gaano katotoo. Dominic at Sue Ramirez, kayo na pala. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mamaloy. Mga nanonood po sa amin na hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click nyo na yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. Siyempre, pang kanya-kanya namin channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan po nakapost ngayon yung aking pong birthday celebration. Ako, sana po panoorin po nyo. Ako, ang saya po. Maraming salamat po sa lahat ng mga friends and family and colleagues na nag-attend po dun sa amin pong munting salo-salo. Thank you very much po, Senator Kiko Pangilinan, si Lassie na yung nagpunta din dyan, si Mayor SB, si Sam Versosa, tsaka si Rian Ramos, naku na yung nakasama sila sa atin dyan. Nilinaw na nila, ha? Oo. Na unang-una, hindi sila nandaya. Paano sila nandaya? Hindi naman competition yun. Maka 42 kilometers ka lang sa New York. Yes. Oo, at nung na-reach nila yun, ayun, di marami silang na-opera na may cleft palate. Diba? Naku, ito talagang mga yung mga detractors ni SB, Ayun. Syempre, andyan din na si Jenny Miller, si Kid Yambao, si Ina Evans, si Ton Soriano, syempre, tsaka nandyan din syempre si Ma'am Shi Wilbert Tolentino. Ay, Ma'am Shi. Ng Away Mahira. Thank you so much.
si Miss Marisa Sanchez, nakasama rin po natin dyan, at marami pong mga kaibigan sa wedding industry at saka sa fashion industry na nag-attend. Maraming salamat po. And thank you so much, Nice Print Photography, Miss Charisse, para po sa coverage ng aming pong birthday na makikita niyo po yan dun sa vlog po namin. And of course, thank you din po kay Tito Alex ng Juan Carlo the Caterer. Naku, nag-enjoy ka ba sa food night? Yes, masarap. Yes, di ba? Ang dami talagang natuwa, di ba? Sa ating inahanda dahil po sa Juan Carlo the Caterer. At ang bonggang-bonggang setup po ay by Dave Sandoval. Ay, tari ni Dave. Maraming salamat, Dave. Palong-palo ang sosyal ng kanyang pagkakaayos. And of course, sa pinsan ko, kay Ate Ella and kay Papa Dick ng Sound Level, Lights and Sounds. Maraming salamat. And Chef Jeng ng Heavenly Dessert, palong-palo, bonggang-bongga, mabenta ang kanyang dessert buffet. Nandun ang buong NB Skin Beauty and Wellness. Yes! Ang buong office. Yes. At saka si Attorney Reggie Tongol. Nandiyan din, si Doc Rhea Trinidad. Yes! Kasama yung kanyang doctor husband. Yes! Si Angelo. Yan, pati yung mga staff. At syempre, nandiyan din yung mga friends na si Lay, Yes. si Aaron, Si Mark Manikan, at kung sino-sino pa, di ba? correct, si Jex, no, nag-host. Yes, at saka si Josa, at saka si Ton. Thank you so much, Jex. So- Ganda ng mga pictures natin with paparazzi photo booth, di ba? Yes, Na-enjoy nila ang paparazzi. Ayan. At ang street food natin sa BBQ Manila, na favorite nila yung barbecue. Alaman mo yung isaw. Isawa. Banak ko Tsaka yung kape, yung Mr. Brew. Brew, diba? Diba? At ang Totoro Chips, ayan ang nori tempura ng Totoro Chips. Nag-enjoy din sila. Maraming salamat po. At panoorin niyo pa po sa vlog ko, ipapar po natin mga colleagues na kasama natin dyan sa birthday ko po. Maraming salamat. Thank you, Papa God. Ayan. Thank you, Nay Oji. Yes. Ayan, at syempre pa, may utang pa akong gift sa'yo, Loy. Anyway, oo. Gusto mo portrait? Ano nakalagay? Papsa. Portrait ko sa suot mo yung pinagliitan ni Ma'am. Ang dalawang palit siya, isa yung pinaglitan niya. Ay, oo nga pala. Ay, Siyempre, yung nabanggit pinag-iitan mo niya. yung aking outfit ay by Rao Uzon. Si Ryan Uzon. Ablaza Uzon. Yes. Yes. Oo. At si Tito Edward Teng. Yes. Oo. Yan. Ganda. Diba? At syempre na yung aking 5 layers na cake by Honey Glaze. Diba? oo Thank nga. you. Thank you din, Ma'am She Red Sarmiento for all the help. At syempre, Nay, huwag natin kalimutan ang aking mga La Vida Angels Yes. na nag-organize ng party. Thank you so much mo sa inyong Wala lahat. naman nagreklamo, Ang mga Sa angels? La Vida, wala naman. Wala. Okay. Sabi ko naman, Jex. Sa Tita Jax Channel, may bago po akong vlog dyan, panoorin nyo. At pasalamatan ko lang, ang Santay dyan sa may Santa Mesa, ang Dahang ni Paus PH, at ang ABC Pets, thank you po! Ayan, at syempre pa ang aking part 2 sa aking panayan kay Ayan. Coco Martin sa OG Diaz Inspires. Ito po. Sinumpa ko talaga nun ng ABS, honestly. Sinumpa mo Sinumpa ko ABS? talaga. Kasi ang sakit eh. Di ba yung ang baba ng tingin sa'yo, tapos ikaw ang taas ng respeto mo sa trabaho mo. Bigla ako nagpa-drug test sa set. Lahat ng artista, lahat ng mga... Oo nga, ba't ka nagpa-drug test? may nag-positive. Ano sabi ko? Hindi ka po pwede magtrabaho. Ang pinaka kasi ayoko yung nagtatrabaho ka para sa bisyo mo. Kahit magtampo ka pa sa akin. Siyempre, masyado ng kalat sa marami na matulungin ka. Yung iba, iniisip nila, kailan o tatakbo ba sa politics someday si Coco? Pinaalok na ako, natatakbo ko ng konsehal. Sa iba yung kakalkalin talagang buhay mo. Alam mo naman po na kinakalkal ang buhay mo. Pero, buti nakikip mo siya. Kasi aminin ko na, sa posisyon ko ngayon, Ayan. Oo. So, yung gusto nilang itanong ng mga netizen tungkol sa pribadong buhay ni Coco, sinagot niya dyan. Ang galing. At Excited ano na nga kami sagot? dyan sa part 2 na Ay, yan naku, eh. oo nga, di ba? Siyempre pa, thank you so much sa The Brand Bar
Ayan, oh. Ay, parang hindi pa namin yan na-experience. Ano nga pa, experience yung nga to sa kanila. Hindi kasi mga legit, mga mga branded na hindi fake ha. Yes. Mga legit kasi mga friends natin to sa New York. So dito, pinapadala nila yung mga damit. Kung hindi kayo makapunta ng US, sila bibili para sa inyo. Ayan, ang The Brand Bar. Ayan. Thank you so much. Ayan, syempre maraming salamat din sa Amfucha ni Miss Ana Rhea. Ang sarap ba? Alam mo, ang dami niyang mga, yung Amfucha. Ito, nagmumura, pero Amfucha talaga. Meron silang mga ensaymada, mga breads. Ayan, kung gusto niyo umorder. Meron din silang mga pasta. Meron din silang mga ulam. Ayan. Kung gusto niyo silang itry, in fairness, masarap naman. Yes. Talagang inilakad sa amin ni, tikman mo to ma, sabi ko ni Kid. In fairness, yung alio-olio na napaka-arte ko sa alio-olio. Masarap yung alio-olio nila. Ensaymada. Masarap. Siyempre pa, ang Gorgeous Smile Dental Clinic. Nakita ko sa party mo si andun din sila. Si Miss Ara. Yes. Ayan na Rochelle, diba? Yung mga si Rochelle tsaka si Joa, andyan din. Diba? Lahat tayo nakaganon, no? Yes. Kasi nga Lucido. Yes. Very proud. At thank you din sa Smoochie para dun sa parang Slurpee bar. And of course, diba? Solve na solve ang lahat sa Wild Cocktails. Yan. At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod. Papa Osin OG Diaz na lagi nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na, dali! La 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 la. Ichika mo na, dali! Isa pa! La 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 la. Ichika mo na, dali! Parang bass talaga yung ibang bass naman yung dinatouch na dyan. At saka isa lang siya, pero ang daming boss. Tusok naman makasundot eh. Saan na ba? Ayan, dito! Ito.